Ngayong araw na ito, discuss natin ang mga lumilitaw na batikos laban kay VP Inday Sara matapos ang kanyang appearance sa SMNI, kung saan pinahayag niya ang timeline ng kanyang impeachment at kung ano ang mga aksyon ng mga kalaban o ng mga ilang mga mambabatas laban sa kanya tungo sa kanyang pagpapatanggal. Alam niya ang kanyang pahayag includes yung reasons kung bakit gusto siyang ipatanggal ng mga mambabatas na ito. Bago tayo mag-umpisa, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Matapos ang appearance ni Vice President Sara Duterte sa SMNI noong March 7, ang mga kritiko ay medyo nag-intensify ng kanilang mga panawagan para sa accountability niya. Samantala naman, madali salagin ang mga kritisismo na ito dahil kailangan nyo lang bumalik sa saligang batas. Unang-unang aligasyon, si VP Inday daw ay nagre-red tagging ng kanyang mga political opponents o mga kalaban. Ayon sa ilang mga mambabatas at di umano yung mga human rights groups, kinukundin nila si Vice President Inday sa kanyang panibagong mga claims during her interview na ang Makabayan Bloc daw ay linked sa New People's Army. Ayon sa kanyang mga kritiko, ito po ay nakakalagay sa panganib ng mga buhay ng mga naturang miyembro ng Makabayan Bloc at vina-violate di umano ang landmark ruling na nagkikilala ng red tagging bilang threat to life, liberty, and security. May bahagi kasi, although sinasabi na kahit noon pa na walang krimen ng red tagging, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay nakasuhan sa Korte Suprema ng ilang mga miyembro ng Makabayan Group. At ang claim ng mga ito ay kahit natalo sila sa Korte Suprema ay mayroon pa rin namang bahagi ng desisyon na yon na nakakatulong sa kanila. Ayon sa Korte Suprema, they caution the judges against making summary judgments without ventilating the concerns of both petitioner and respondent as required by the judicial rules on the writ of amparo. Although dinismiss ng Korte Suprema yung kaso o yung appeal nitong si De Duro, ang sinasabi nila ay hindi daw basta-basta mag-dismiss ang mga hurado, which means that kailangan pa rin seryosohin ang mga reklamo ng di umano Makabayan Bloc o ibang mga grupo na kung sa tingin nila ay na-violate ang kanilang mga karapatan o nalalagay sa panganib ang kanilang buhay bunga ng mga ilang comments na ginagawa ng mga tao na kontra-komunista. Sa mga nagbabatikos kay VP Inday, unang-una na dito sa depensa niya ay ang karapatan ni VP Inday na magsalita at magpahayag. Hindi po yan nawala sa kanya kung ba't naging Vice President siya. At hindi naman, hindi niya rin naman binibigay yung kanyang mga statements na yon na may kaakibat na mali siya. Unang-una, wala naman krimen ng red tagging at hindi gumagawa ng batas ang Kongreso at ang Senado na i-criminalize ang red tagging. So, para mapatunayan na malisyoso ang kanyang mga salita, kailangan maipatunay na ginagawa niya yung statements na yon na walang good faith, na ang mga statements na yon ay hindi totoo or absolutely false. Kadalasan, hindi gusto rin ng mga miyembro ng Makabayan Bloc na sabihin na wala silang kaugnayan na buong buo doon sa mga kakilala nila na namumundo or those who have taken up arms against the government. Sinasabi nila magkaiba sila ng grupo at ang mga ito, ang mga miyembro ng Makabayan Bloc ay nagpa-participate dito sa legal na mga forum at nagpa-participate doon sa mga prosesong legal. At dito nga, nagiging bahagi sila ng gobyerno para kung sakasakaling mayroon silang gustong baguhin o mga reforma, magagawa nila from the inside. Gayunpaman, wala rin mga statements ang mga miyembro ng Makabayan Bloc na kinukundina ang mga aksyon ng kanilang ng mga insurgents o tinatawag na terrorist groups na tinatawag na communist terrorist groups. Okay. So, dahil mayroong ganong grade, bukod pa doon, ang pagtawag sa isang tao na komunista ay hindi po krimen o hindi rin po libel, lalong-lalo na kung may communist leanings o may communist ideology sila. Hindi rin po krimen ang maging komunista. And as a matter of fact, ang communism ay isang
paghihikayat o ang mga komunista ay naghihikayat ng isang economic system na where, where property is communally owned. Yun yung pinaka-gist. Huwag na natin pasukan yung mga detalye kasi mahabang usapan yun. Gayunpaman, okay, pag pinag-uusapan ni VP Inday ang pagbaklas ng mga insurgency groups nung siya po ay Davao Mayor, hindi rin naman po ito matatawag na libelous o nakakalagay sa panganib dito sa mga miyembro ng Makabayan Bloc. So, while the debate rages, tuloy-tuloy pa rin ang mga grupo and ironically, the same groups na gustong magbatikos kay VP Inday at sila nga mismo din ang nagfa-file ng mga kaso sa kanya, particular na ang kaso ng impeachment sa kanya. Okay. So, hindi ko sure kung bakit hindi pa rin nila kinakasuhan si VP Inday na it's quite possible na the reason na hindi siya kinakasuhan ay dahil nga hindi ito krimen. No, pag tinawag niya silang komunista, hindi yan krimen, red tagging. Pag sinabi niyang, may links kayo doon sa mga namundok, hindi niya sinasabing in conspiracy yung mga ito, wala siyang ganon. Gayunpaman, ang sinasabi niya is, itong mga Makabayan Bloc ay bahagi ng, kumbaga, ay pareho ng pagbabatiko sa kanya. At parang nagkakaisa sila pagdating doon sa anti-communist insurgency stand ng Vice President. Pangalawa, may mga kritiko rin na nagsilitawan at nagsasabi na yung kanyang media appearances, lalong-lalo na itong pa-interview sa kanya dito sa SMNI, ay tila acts of destabilization. Kasi daw, inaakusahan niya ang Pangulo at kasama na rin minsan si Unang Ginang at ang House Speaker. At ito daw ay nakaka-destabilize ng gobyerno. Uulitin po natin. Kung ang mga statements ay destabilizing, kailangan titignan natin kung ito ay labag sa batas. Ito ba ay inciting to terrorism, inciting to rebellion, inciting to sedition? Kung hindi naman po inciting of any kind, then ito ba ay libelous? Pero, di ba, so far, walang nagsasabi na may libel na kinocommit si VP Inday. Instead, sinasabi nila na destab. Ang mga batikos daw ni Vice President Inday ay destabilizing. Unang-una pa lang, that already admits na ang administrasyon na ito o ang gobyernong ito ay napakahina na ang mga salita lamang ni VP Inday ay nakakakos ng destabilization. Bukod pa dyan, nasan ang mali siya doon sa kanyang mga kritisismo? Magiging malisyoso lang ang mga statements na yon kung walang nibahid ng ebidensya na lumilitaw na ito ay hindi totoo. Pero yung ibang mga kritisismo niya ay galing mismo sa kanyang personal na experience. Alam niya, halimbawa, ang kahinaan, quote-unquote, ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa pagpapatakbo ng kanyang gabinete. Ito po ay naikwento na niya doon sa una pa lang na ilang mga interviews niya. Bukod pa dyan, sinasabi niya yung kahinaan ni Pangulo, lalong-lalo na sa pag-manage ng sarili niyang mga tauhan. Sa mga political intents ng mga kasama ni Pangulo, hindi niya nakokontrol. Lalong-lalo na ang mga intensyon ng mga ito pagdating sa kaban ng bayan. So, ayon kay VP Inday, ito ay political grievances at ito ay protected speech. Tama siya. Bakit? Ang unang rule pagdating sa kalayaan magsalita at magpahayag ay mayroon yun. So, lahat halos ng sinasabi natin ay protected speech dahil mayroon tayong karapatan yan sa Bill of Rights. Kailan hindi protected ang speech? Ang speech ay hindi protected kapag ito ay may mali siya at may intensyon na mag-damage. So, dun sa mga inciting, nakikita at maliwanag ang damage nito sa Estado. Inciting to terrorism, inciting to rebellion, inciting to sedition. Ito po ay maliwanag na nakaka-endanger ng Estado. Pero kailan nagiging seditious? Kapag hindi totoo. Paano kung totoo? Papasok na siya doon sa protected speech. Kasama sa ating karapatan magsalita at magpahayag ang kritisismo laban sa gobyerno o sa Estado. Dahil obligasyon ng taong bayan ang i-check o kontrolin ang mga excesses o kalabisan ng gobyerno nito. Bakit? Ultimately, tayo, ang taong bayan, ay responsible para dun sa mga ginagawa ng mga taong inelect natin. Kaya nananatili ang karapatan natin magsalita at magpahayag. Dahil
tayo rin po ang responsible para sa pag-uupo ng mga yon. Walang kinaiba ang karapatan natin sa karapatan ni VP Inday na magsalita kahit ang salita na ito ay batikos sa mga nakaupo. Parating sinasabi kay VP Inday yung tungkol sa 615 million in confidential funds. Pinaka-hina-highlight natural ay yung 125 million na diniscuss na natin na di umano'y ginastos in 11 days. Maliwanag na sa diskusyong pampubliko, yung 11 days na yon ay wala talagang maisusulong. Kumbaga, hindi siya talaga papasok bilang impeachable offense dahil sa rules mismo ng gobyerno pagdating sa paggagastos ng pera. So, ano na lang ang mga natitira sa confidential funds? Absent a ruling or final ruling from the Commission on Audit, hindi masasabi ng Kongreso na umaabot sa punto na criminal acts o acts of graft and corruption ang paggastos ni VP Inday sa kanyang confidential funds. In addition to that, mayroon pa siyang ibang mga defenses at ebidensya dyan na makikita na lang natin pagdating na ng kanyang impeachment trial. Kasama na dyan yung kay Mary Grace Piatos o yung di umano'y pangalan na Mary Grace Piatos. Tatandaan po natin, unang-una, hindi yan Mary Grace Piatos. Ang pangalan na lumitaw during the congressional inquiry ay Mary Grace Piatti. Ikinorek ng ilang beses nung mga nag-audit, mga representante ng Commission on Audit na nag-clear ng mga paggamit ng paggastos ng confidential funds na pumunta sa mga katulad nung may pangalan na Mary Grace Piatti. Mismong representante ng Commission on Audit ang nagsabi na tama naman ang paggastos nito, lalong-lalo na kakibat dun sa Joint Memorandum Circular na nagpapahayag o nakalagay, nakasaad doon ang mga rules tungkol sa paggagastos. Wala naman daw nilabag si VP Inday sa Memorandum Circular. So, yun po so far ang mga lumilitaw nakikita natin na pagbabatikos na lumilitaw sa social media at sa traditional media tungkol dito sa appearance ni VP Inday. Pero pinaka nakakabahala yung sinasabi nila na ang pagpapa-interview kay VP Inday daw ay nakaka-destabilize o kaya tila halos inciting to sedition na daw. Bakit magiging inciting to sedition pag si VP Inday ang bumabatiko sa presidente, samantalang kapag naman ang mga kawani ng gobyerno na hindi covered by immunity, pag sila ay nagbabatikos kay VP, hindi yan seditious, hindi yan inciting to sedition. Halimbawa na lang, mga statements ni Unang Ginang laban kay Sara Duterte, Vice President, yung mga she crossed the line, yung mga ganyan niya. Kapag ito ay umaabot sa punto na posibleng hinihikayat ang pagtatanggal sa kanya sa pwesto, hindi ba't ito ay inciting to sedition din? So, ang nakikita nating maliwanag sa mga nangyayari ngayon tuwing nagpapahayag ng saloobin si VP Inday ay parati na lang siya yung mali, pero for the same acts that she would commit, yung mga kaakibat na acts na yon na ginagawa naman ng ibang mga opisyales ay ini-ignore. Halimbawa, sige, so 125 million, may di umanong mga 72 million na mayroong notice of disallowance. Sinabi na ni VP Inday, katakataka ang timing ng notice of disallowance at saka yung original na observation report or memorandum, yung audit observation memorandum, na suddenly yung dating okay o cleared na ng COA na paggastos sa confidential funds ay biglang nagkaroon ng audit observation memorandum and later on, notice of disallowance. So timing was one. Matapos mag-fishing expedition ang mga miyembro ng ang ilang mga miyembro ng House of the Representatives. Bukod pa dyan, maliwanag na wala na silang mabatikos kay VP Inday kung kaya't nire-rehash na lang ang kanilang failed attempt at impeachment. At tignan ninyo, kung inulit na lang yung kanilang mga paratang from the 19th Congress. So anong nangyayari dito? Nagsasalita lang si VP Inday, ang dami ng batikos. Ang dapat nilang pinapansin ay ang tumataginting na katahimikan tungkol dito sa mga corruption issues, lalong-lalo na pagdating sa flood control. Yan, sa flood control na gastos. Umaabot ng trilyon pero wala namang galit the way they are angry at the Vice President. Tutuloy lang tayo.
habang ang kailangan ng ating Vice President ay mag-survive. All she has to do is survive to 2027 dahil mag-uumpisa na po ang kampanya or ang pagkakampanyang formal sa susunod para sa susunod na eleksyon. Tingnan po natin ang inyong mga katanungan. Magandang gabi kay Ma'am Che. Sabi ni The Kid Wonder, walang batas na nagbabawal sa red tagging, kaya huwag kayo takot na tawagin ng makabayan black na salot at communist. Yung mga legit na communists like Attorney Ahmed di nga na-offend. Attorney Luke din, komunista yun eh. Proud pa siya. So, bakit magagalit sa red tagging yung mga makabayan black? Siguro, dahil gusto nilang ibahin ang definition ng red tagging. Ang termino na red tagging, nanggaling po yan sa McCarthyist era, 1950s sa US, kung saan ginawa nilang panakot ang communism at ang sino man na akusa pa lang o kaya machismis na komunista ay na-ostracize at kadalasan tinatawag sa Kongreso o iniimbestigahan ng kinatatakutan noon na FBI. So, kinahihiya ba ng ilang mga miyembro ng Makabayan Bloc ang pagiging komunista? Hindi naman po yata. Pero anong kinatatakutan nila? Sabi nila, natatakot sila na idinidikit ang pangalan nila sa kanilang mga kaibigan o mga dating kaalyado na namumundo. In other words, yung paksyon ng dating insurgency, ng CPP, NPA, NDF, yung paksyon na namumundok at gumagamit po ng armas laban sa kanila, laban sa gobyerno, natatakot silang madikit o ma-associate sa mga yon dahil daw malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Ngunit ang nakakapagtaka ay hindi naman sila maka-issue ng statement na dinidenounce ang mga criminal acts ng mga ito. So yun po ang nagiging issue. Kumbaga, kung sila po ay maliwanag na disassociated sa mga namumundok na dati nilang kaalyado, hindi kaya, 'di ba, magiging mas maliwanag at less dangerous or malilesen yung kanilang nakikitang possible dangers sa kanilang buhay kung i-denounce nila yung mga underground movements. Thank you kay Ma'am Rosalie at kay Pobreng Pinoys. Nasaan si Pobreng Pinoys? Di ko mahanap yung comment niya. Sabi ni Pobreng Pinoys, ayan, YouTubers, let's reward Attorney Trixie for her selfless actions para sa bayan. Salamat po. Sabi ni The Kid Wonder, kasalanan din ng mainstream media, hey, na pinush nila ang narrative na Mary Grace Piatos, yung nakapirma doon sa pinakita sa COA audit. Kaya nga po kung sakasakaling umabot sa trial ang impeachment na ito, mahihirapan silang i-defend yun. Kasi nga unang-una, walang Mary Grace Piatos. Ang pangalan na lumitaw ay Mary Grace Piatti. Ginamit lang po ng isang kongresista, pinapagtawanan niya, ginamit niya yung terminong Piatos para magmukhang ridiculous yung ginamit na pangalan at na inimbento-imbento lang. So Mary Grace, isang restaurant, tapos Piatos, isang chichirya. Gayun pa man, pagdating na sa seryosong trial, hindi na po nila magagamit yung ganyan. So yung pag-imbento ng Mary Grace Piatos ay maliwanag na isang media or communications operation para ipagmukhang ridiculous o kaya hindi, kumbaga katawa-tawa ang mga operasyon di umano na ginamit na pinaggamitan ng confidential funds. Ayun, ito yung kay Pobreng Pinoy. Thank you very much po. Sabi ni Kid Wonder, tama lang ginawa ni President Sara na mag-pushback laban sa CPP, NPA, NDF, dog. Sobra na yung attack nila sa future president natin. Sabi ni Sin, tama, o nabuwag ang last bastion ng NPA sa Pakibato. Ito nga yung sinasabi ni VP Inday. Sabi niya mabigat ang loob
ng mga makabayan block dahil nabaklas at nabuwag na nga ang huling kuta ng NPA sa region nila sa Paquibato. So sa Davao City mismo, sa Paquibato District. Di umano'y may mga kuta pa rin sa ngayon na natitira ng mga NPA pero wala na po dun sa lugar na yon. Sabi ni Miss Sue, napanood ko nga yung mga binabato ni De Lima kay VP. Natatawa na lang ako dahil kagaya din sa ginawa nila kay FPRD sa ICC na fishing for evidence ang ginawa. Sabi ni Kaho, pag naupo si Sara, dapat buwagin tong NPA party lists yan at ang UP. Excuse me? Parang wala ka sa wall ng taga-UP, ano? Naka-enroll ako. At saka tila outdated na yata po ang inyong impresyon ng Universidad ng Pilipinas. Mas marami na pong coach dun. Mas marami pa pong yung mga elite sa UP kaysa sa mga nare-recruit. Saan ba ang pinakamataas na recruitment? Aminin. PUP. Sus Maria. Sinasabi ko sa inyo, parang, teka muna, ang galit mo sa amin. Samantalang marami naman akong mga kaibigan na taga-UP, iba nga naka-enroll, na pro Duterte. So bakit nangaaway kayo ng mga potential kakampi? Parang it doesn't make sense eh. Yung mga ganyang klaseng sweeping generalizations, ina-assume ninyo kaagad na lahat ng taga-UP ay komunista. Hindi naman po. At ibang-iba na po ang UP sa ngayon. Sabi ni Lynn Tasia, mga NPA ay funded ng gobyerno for the price of their ammunition. Saan sila kumukuha ng funding? That's the big question. Pwede. May mga incidences kasi na nagbabayad ng, how do you call this, campaign fees, ang ilang mga kandidato sa kanilang lugar. So inadvertently, nasusuportahan nila yung mga tao na mismo lumalaban, hindi lang sa gobyerno, sa estado, at nagre-recruit ng ating mga kabataan. Sabi ni Kid, kung ako ay komunista, at totoo naman ako ay komunista, kung hindi naman ako nag-i-incite ng sedition at naghihikayat ng digmaang bayan, bakit ako mahihiyang tawaging komunista? Another one, buwagin daw ang party list. Walang silbi sa Pilipinas, lalo na mga NPA. So, hindi na pala ako tatakbo. Hindi, ang problema kasi is that masyadong simple yung mga sinasabi ninyo, masyadong reductionist. Kumbaga, dahil may mga makabayan block, dahil may mga party list representatives na hindi nyo gusto, nagagalit kayo dun sa party list system. Pero yung totoo niyan, pwede natin baguhin yung sistema kung babaguhin natin yung batas. Pero kung sasabihin ninyong buwagin ng party list, babaguhin nyo pa yung saligang batas. Kung tayo ay mag-aamyenda ng saligang batas sa ngayon, sino ang mga nakaupo sa Kongreso ngayon? Tingin nyo ba? Katulad ng sinasabi ni VP Inday, kapag nag-People's Initiative o kaya matuloy ang pag-aamyenda ng saligang batas, sa tingin nyo, hindi mananamantala yung mga taong kinagagalit ninyo? Lalo pa nilang palalakasin ang sarili nila at lalo pa tayong maaapi dahil sa mga pagbabagong ginagawa nila. Sana naman po, pag tayo'y naghihikayat ng pagbabago, pag-isipan natin at pagkaisahan natin. Hindi yung napakasimple na naririnig lang natin sa social media tapos pinaniniwalaan ka agad nang hindi pa natin hinihimay. Uulitin ko, yung party list, tool yan. We can use it for good, we can use it for evil. Ang nakikita ninyo, ginagamit sa kasamaan. So, para rin yung internet, pwede natin gamitin sa kasamaan, pwede rin gamitin sa ikabubuti. Pero, dahil nakikita nyo lang ang kasamaan, willing ba kayo na buwagin o tanggalin na ang internet sa Pilipinas? Diba hindi rin? Masyado na tayong dependent on it eh. So, gayon din. In fact, ang paggamit ng party list ay dapat nagbabalanse sa mga trapong nagdo-dominate among the district representatives. So, pwede natin pong baguhin ang sistema at hindi kailangan baguhin ang saligang batas. Kung willing kayo. Ang problema, dahil yan po ang sinusulong ninyo na solusyon, hindi po nababago. Kasi lalong tumitibay dahil ang hinihingi ninyo ay sa ngayon hindi pa posible.
Sabi ni J. Lisa, kung meron man UP na DDS, di po sila dama. Hindi niyo ako nararamdaman pero nandito ka sa wall ko. Ganun ba yon? Ha? Bakit po kayo nandito kung galit pala kayo sa amin? There is no social science department po. There is the College of Social Sciences and Philosophy. Liberal arts yan eh. Guys, okay, magkaliwanagan tayo. Naka-enroll ako ngayon. So, ano yung problema ninyo sa amin? Bakit hindi kayo galit sa PUP? Doon ang mataas ang recruitment. Hi kay Atbar277. Sabi ni Harfax, ang COMELEC ba ang nag-set ng rules sa party list? Some of them, in-uphold ng Supreme Court. So, actually, matagal ang kapabayaan nito. Down, Cerberus. Not yet. Sit. Lie down. Later pa tayo. So, yeah, it's a long list. It's the law itself na ginawa ng ibang mga kongresista so that they could take advantage of it. Thank you kay Jake. Some of the Supreme Court decisions that talaga. And then there are the COMELEC decisions as well na na-uphold. So, kailangan start over sa party list. Baguhin natin yan. I-sharpen natin kung ano ang original intent ng mga framers of the Constitution. Sabi ni Ken, excuse me, dami ng mukhang social sa UPD campus kaysa noon na rock and roll lang. Minsan pambahay pa suot pagpasok sa klase. Aray! Ako yun. Delo ka lang. Wala na rin akong nakikitang mga iska na sumasabit sa UP ikot. Nung time namin, hindi pa uso yung nakaupo ka sa harap. Pero yun ang ginagawa namin nun. Gawa nga ng kakulangan ng ikot jeeps nun. At wala pang toki nung undergrad ako. Sabi ni Cobra Lynn, umabot na ng 115 ang per liter ng diesel sa Siargao. Kahit sa 16 pa daw pwede magtaas. Hala. Hi kay Alex De Lasan. Solid daw siya. Sabi ni Bicolanang makulit. At J. Lizar Lyson, Attorney Ahmed, Attorney TCA are from UP, si J. Hilo, Attorney Guanzon. Oh, si Ma'am Bing, kaya ako kilala dahil professor siya sa UP noon. So, di ba? Minsan hindi nyo kasi napapansin eh. Huwag niyong awayin yung mga potential kakampi. Yun nga yung sinasabi ko, huwag kayong tumulad dun sa mga nasa kabilang parlor na nilalahat nila. So lahat ng DDS bobo, sasabihin nila ng ganun. Di papakitaan lang natin ng isang sasrogando sasot dyan, di buwag na kaagad yung argumento nila. In addition to that, di ba, sasabihin nila, bobo, walang pinag-aralan. Paano yung mga talagang walang natapos? All of a sudden, hindi nyo na sila kakampi. Sweeping generalizations are bad for you. That's why they're called logical fallacies. Oo nga pala, yung mga ilang nasa Duterte party list, mga ano dyan like si Ronald Cardema, hindi ba ano yun? Si Attorney Spacky nga pala, taga-UP, sinasalungan niya yung mga kaso ng ilang mga kinakasuhan ng libel dahil pinaglalaban si VP Inday. Sabi ni Franz, sabi ni Prof. Clarita Carlos, wala na daw recruitment sa UP nung naging NSA siya. Tapos pinalitan niya sila Ka Eric at Doc Badoy na young UP researchers sa posisyon nila sa NTF-ELCAC po. Okay, so well, yeah, wala nang recruitment. I agree with you on that. Wala nang rally eh. Nakakapagtaka eh. Sa LB nga daw, there was a time nagkukulang na daw ng parking space. Nauna sa amin. Lalong-lalo na sa harap ng Palma Hall. Yung parking lot doon, parang 3 palapag lang yon, 4 na palapag. 2 palapag. Tapos dati hindi yan napupuno nung time namin kasi may mga
ano doon, nagkaka-overgrowth dahil hindi nga nauubos, hindi napaparkingan lahat. Ngayon, nako, naghahanap sila, hagilap ng parking. Sabi ni Baisel, I like the new VP na nag-push back at naipapaliwanag ang mga bagay-bagay para makita ng mga tao ang full picture. Hi kay Beige, sabi niya, BBM sabi magtipid, magkano jet fuel niya atin? Ano yung Epstein class sa New York? Hi kay Sir Bart, thank you very much po. Miss Cobralin, maraming salamat po. Sir Art, thank you. Sir Jake, maraming salamat din po sa inyo. Thank you po. Kay Liam, hi. Thank you very much for being here. At kay Grezzy. Si Sir Art kanina pa pala. Pompoko, Ian Paul, Sir Bart, thank you very much. Sino pa ba? Kay Ian Datu Pogi. Nax. Binuo ko talaga yung pangalan mo. Kay JXU Lai, thank you. Hi kay Sir Bart. Naku, sipag. Thank you kay Sir Sylvester. Yan. Sabi ni Wenwen, kakaunti lang UP students na galing sa rural areas, pur galing cities, lahat ng nakakapasa sa UPCAT. Actually, baka kukunti ang mga nasa Manila campuses. Pero merong mga Iloilo campus, may campus din po sa, saan ba? Zamboanga ba kami? Yung UP Mindanao, sa ano din, sa, tama ba? Iligan. So, we have campuses all over the place. So, yung mga malapit dun sa lugar na yon, usually they choose those areas. So, sa Diliman, natural, yung mga surrounding areas dun ang gagaling. Posible din na mas marami from the cities dahil nga may UPCAT. Pero yung, yung UPCAT, it's supposed to be, hindi siya, kumbaga, hindi niya tina-target yung mga city schools. Pero ang nangyayari is napapakita yung kung gaano ka-uneven ang education in the provinces and in the cities as kung comparatively. So yun, may UP Los Baños nga pala for the Southern Tagalog. Sabi ni Ma'am Elena, proud solid Duterte, proud mama na may, nasaan na ba yun? Na nagpatapos ako sa UP Los Baños, scholar ng bayan bilang computer engineer. Salamat kay Tatay Digong. Naiuwi ko mga anak na peace nung panahon ni Tatay Digong. Sabi ni Cedar, yung ibinabato ngayon sa SOCMED kay VP, bakit daw ikinukumpara ni VP ang pandemic sa giyera na di daw ganun kadali makaprovide ng plane ngayon for repatriation sa mga OFWs? Actually, hindi rin, tama rin pa rin tingin ko. Unang-una, kasi ang sabi ni PRD nun, kailangan makauwi. Dahil nga, may danger. Ano yung danger? In fact, mas pressing ngayon dahil panahon ng giyera. At mas pressing na maging available ang means para makauwi ang mga OFWs natin if they want to come home. Now, ang sinasabi ng iba, mahirap kasi sarado ang airspaces sa ilang lugar. Magagawa naman din po yan ng paraan. Si PRD nga nagpapadala ng barko Yun, UP Cebu, UP Mindanao, in Davao City, meron din. So, sa tingin niyo yung pumapasok doon sa mga lugar na yon ay lahat taga-cities? Nanggagaling din sa iba. Ayun, sabi ni Cookie Jar, yeah, I grew up in Pasay, but the population of students in UPLB is varied naman po. I have blockmates then who were from Bicol in Mindanao. Ang law class ko, lahat halos yata ng, well, iba-iba kami. Siguro, ilan lang ba kaming taga Maynila noon? 2. Everybody else, galing probinsya. So, hindi, 4. In a class of almost 40. So, yung mga kaklase ko, kung sa iba-ibang lugar nang galing. Yung isa ngayon, bumalik sa kanyang hometown, naging judge siya doon. May ilan akong mga kaklase, doon din nagsiuwian din sila and set up their law practices there. Mas mataas daw ata ang UPCAT passing grade ng Diliman compared to other UP campuses. Hindi ko alam kung totoo yan. Wala akong nakitang ganon. Kasi pwede kang mamili kung anong campus ka mag-aaral I think mataas, maano kasi may quotas. Most of the
most of the courses, may mga quota siya. Pag hindi ka nakapasok sa quota, you can choose. Yung magiging next priority will be probably an out-of-town campus. Yun yung Manila-centric view ko. Hi kay Ma'am Victoria, UP Tacloban. Sabi ni, ano ba yan? Sino yung nagtanong na anong nire-represent ng Duterte Youth Party List? Youth-based sila. Kaya nga po naging issue ang age. Maraming salamat kay Miss Nancy Rivera from Hong Kong. Sabi ni Jade, open po for repatriation ang stranded passengers pero limited. Kaya nga po, importante na mag-provide yung government. Sabi ni Mr. Jayco, UP Diliman, Manila, LB, Baguio, Clark, Iloilo, Tacloban, Cebu, Mindanao. Yung Duterte Party Youth daw, sabi ni Sylvester, ay alternative sa Kabataan Party List. Actually, yes, napanood ko po yon yung mga OFW sa Bahrain, yung Pilipino doon sa embassy, tinaboy na sila at sinabi nung mama doon na walang pondo at walang utos. Kaya kahit saan pa sila magreklamo, walang maitutulong sa kanila. Kawawa naman, pwede namang kausapin at paliwanagan kaysa itaboy at sigawan. Totoo po yan. Dapat meron silang paraan para ma-disseminate yung impormasyon. Na ano nga ako, but I'm still looking for more information. Yun nga lang talaga, pag pinanood mo yun, nakakakulo talaga ng dugo. Lalong-lalo na, ang last announcement ni Pangulo was 5 days ago at sinabi niya na it's not yet time, kumbaga hindi pa daw kailangan pauwiin. At isang kinakount on niya is yung mga kadalasan ang mga OFWs daw natin ay ayaw naman umuwi. Thank you kay Sir Bart. Ang sipag ni Sir Bart, grabe. Oy, ang galing. Natapos na yung isang portion ng ating gift goals. Ang galing. Dito kasi sa TikTok, para dun sa mga bagong dating, kapag umabot sa gift goals, either nag-extend tayo ng discussion or nagkakaraoke nights. Your choice po yan. Thank you, Sir Bart. Ayaw po talaga namin umuwi. O, yun. So, pero nevertheless, want to or not, for those who do want to go home, kailangan natin ng kailangan gawan pa rin ng paraan yun. Sabi ni Batotoy, ako waiting nung nag-upcut kasi naman journalism ang kinuha ko. Na waitlist ka. Hindi naman siya di ba, quote a course. Sabi ni Ma'am Josephine, UP Mindanao, Coronadal City. Good evening, di ba? So naglilitawan yung mga UP alumni pala dito. Sabi ni RJ, what if hindi VP si VP Sara po ngayon? What if si Pangilinan o iba po nanalo noong 2022? Marcos resign pa rin ba tayo o makikipag-alyansa tayo kay PBBM katulad ng mga Pinklawan? Napaka-hypothetical naman yan. Unang-una, tignan muna natin. Sino ba ang ang involvement? Baka naman si VP at that time. Kung si VP Pangilinan, involved ba or pure as the grievance no? So, yung mga ganyang hypotheticals, hindi talaga sinasagot yan because you don't know how those people will be acting once they were in position. Kahit yung mga dapat si VP ay nagpresidente na lang tapos nag-vice president na lang si Bongbong Marcos. Aba, sa mga ganyan, malay ba natin na ikudeta si VP Inday ng kanyang vice president? So, ang hirap naman ng mga katanong na ganyan. That's why it's always been our policy here. Hypothetical yan eh. Paano mo ma-determine? Paano mo makokontrol yung mga variables niyan? It's speculation. Nananaginip ka lang na what if ganito. Sabi ni Julian's World, yung pa-dinner sa Malacanang di naman naki-questionin ng kakampwets, Dilawan, NP, etc. Ako hindi. That's why I only say other colors. Alam niyo kung bakit? Ang dami nang tumatawid eh. Yung ilang mga kaibigan ko na dating pink, ngayon sinasabi na doon na lang kami sa lumalaban sa Sara Duterte 2028. Okay, last few questions.